Mas lalo pa pong humina ang habagat o southwest monsoon at ngayon po may 3 lugar na lamang na apektado ng yellow warning nito o dami ng mga pag-uulan. Pero may panibagong low pressure area po na nabuo dyan po sa east of extreme northern Luzon na high chance po ang category para maging tropical depression o mahinang bagyo. Alamin natin kung palalakasin ba ng LPA muli ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share ho ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong araw-araw na kasama sa lagay ng ating panahon. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules, August 12, 2026. So ito po, mas magandang panahon na po ang ating mararanasan ngayon dahil mas lalo pa pong humina ang habagat o southwest monsoon. Hindi na po ito kagaya ng mga nakarang mga araw na maya't maya po ang mga pag-ulan. Pero hindi ibig sabihin na humina lang ang habagat, wala na tayong mga ulan na mararanasan. Meron pa rin po, pero hindi na po kagaya na nung nakaraan. Tulad na aking sinabi, meron pa rin po tayong yellow warning, no? O ito po tinatawag natin na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Pero sa 3 area na lamang po, 3 lugar na lamang po. Dito po yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nung nakaraan, sobrang dami ng mga lugar na apektado ng red warning, orange at yellow warning. Ngayon, konti na lamang po. So magandang senyalis ito sa tuloy-tuloy po na paghina ng habagat o southwest monsoon. Pero alamin natin kung ano ba yung mga posibleng mangyari sa lagay ng panahon ngayong araw po ng Miyerkules. Sa inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag po natin na forecast weather condition, ito po yung magiging lagay ng ating panahon, kabuuan po ito. So makinig po kayong mabuti and please tapusin natin yung update. Marami po akong i-explain sa inyo mamaya. Sa area ho ng Metro Manila, sa Ilocos Region, kasama po ang Benguet, Abra, ang Calabarzon, kasama ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan pa rin po, Marinduque, kasama po ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms lalo po sa hapon at sa gabi. Take note po na sa hapon at sa gabi, sa umaga medyo makakaranas naman tayo ng medyo maganda-gandang panahon pero papalit-palit lang ho yan. Minsan aaraw ng konti tas magiging makulimlim na naman dahil nandyan pa rin po ang hanging habagat o southwest monsoon. Hanggat hindi kasi nawawalang habagat, ay unconditional po yung panahon natin, pabago-bago po talaga. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, yung mga lugar na hindi ko nabanggit dyan, mag-ingat din sa banta ng habagat o southwest monsoon. The rest po ng Visayas, nalalabing bahagi ng Mindanao, mag-ingat naman po sa banta ng mga localized thunderstorms. Ang local thunderstorms po natin may 2 kategorya at explain ko sa inyo na ito ay delikado din. Meron tayong mahinang thunderstorms na meron pong mga pag-uulan na umaabot sa 30 minutes hanggang 45 minutes. Meron naman pong severe thunderstorms na akala natin ay malabagyo pong epekto na tumatagal po ng 1 hanggang 2 oras po ang mga pag-uulan nito. So yun yung ating dapat paghandaan lalo na po sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Eto na ho, tutukan na po natin etong panibagong low pressure area na nabuo po sa east of extreme northern Luzon. Meron po itong lokasyon ngayon na 1,650 kilometers dito nga po sa east of extreme northern Luzon at nasa high chance na category po agad ito para maging tropical depression o mahinang bagyo. Pag sinabi natin na high chance, anumang oras pwede na po itong maging isang ganap na bagyo o tropical depression. At kung makikita nyo, nasa red line na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya anumang oras simula ho ngayon, pwedeng nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kapag naging bagyo naman po ay tatawagin na po itong bagyong Neneng, ang pang-14 po na bagyo ngayong 2026 at pangatlo naman po ngayong Agosto kung hindi po ako nagkakamali. Ang ating aalamin ngayon kung palalakasin ba ng posibleng banta ng sama ng panahon na ito o posibleng banta ng bagyong Neneng ang habagat o southwest monsoon. Ganito po kasi ang nangyayari. Ang habagat po ay hihina talaga ng hihina yan kapag wala pong panibagong bagyo na nasa loob ng ating par. Kahit po sa labas. Kasi ang nagpalakas naman talaga dyan yung Typhoon Dolphin noong mga nakarang mga araw. Pero simula po nung nawala na o nag-exit na sa ating monitoring domain o system, ang Typhoon Dolphin ay unti-unti humina ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Kumalat kasi siya dahil hinatak. Kaya ang tendency na mangyayari dito, nasa paghina ng habagat ngayon, pwede ulit itong lumakas
at pwedeng magkaroon ng tinatawag natin na rapid intensification kung ang panibagong banta ng sama ng panahon na ating namomonitor ngayon, yung pong LPA at malapit na rin maging tropical depression ay maging malakas, pwedeng palakasin niya ho ang habagat o southwest monsoon. May mga ganong senaryo po tayo na kino-consider dito. Hindi natin tinitignan yung isang anggulo lamang, no, na itong LPA na yan o itong banta ng panibagong sama ng panahon ay hindi makakaabot dito. Naka-spread out po o nakakalat ang epekto ng habagat. So ang tendency pwedeng lumakas, no, o sumama ito nga pong hanging habagat dito po sa panibagong sama po ng panahon. Ngayon naman po ito ang ating aalamin. Tulad nito, marami nagtatanong, etong panibagong sama ng panahon na nabuo sa east of extreme northern Luzon, kung magiging malakas ba na bagyo, typhoon o super typhoon. Ngayon po, dinouble check natin yan doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Simula po ngayong araw po ng Miyerkules, August 12 hanggang sa August 17, hindi pa naman nakikita yan na madedevelop bilang isang malakas na bagyo. Doon po sa tropical cyclone threat potential, magiging ito is category 1 lamang o tropical depression kung magiging bagyo. Tulad na aking sinasabi, karaniwan ho ganito. Ang mga malalakas na bagyo, from typhoon hanggang super typhoon, nade-develop na po agad dyan sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Pero ang mga bagyong mahihina tulad ng tropical depression hanggang tropical storm, nagsisimula ho yung mabuo sa loob na ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility o di kaya naman ay malapit nang pumasok sa PAR. So pasok ito doon sa ating sinasabi na posibleng mahinang bagyo o banta po ng tropical depression o tropical storm. Ngayon, hayaan nyo po kung ipaliwanag ko sa inyo ang iba't ibang kategorya ho ng mga bagyo para din malaman natin. Sa atin po, no, meron tayong 5 kategorya ng bagyo. Meron tayong tropical depression na meron pong lakas ng hangin na 55 to 62 kilometers per hour. So, ito pong tropical depression o category 1, kasing lakas po ng habagat o southwest monsoon. Ang habagat ho kasi is merong hangin niya na umaabot po sa 35 hanggang 55 kilometers per hour. Pero kapag ang habagat ho ay bumugso, umaabot yan sa 62 to 88 kilometers per hour. Mas malakas po sa signal number 1 na bagyo. Tandaan nyo pong mabuti. Pero hindi naman kasi laging bumubugso ang habagat, no? May mga factor yan kaya po siya bumubugso. Ang category 2 naman natin, yung tinatawag ho natin na tropical storm, no? Ito po ay meron naman pong lakas ng hangin na umaabot po sa 62 to 88 kilometers per hour. Ang category 3, bibihira ito na mangyari, no, yung severe tropical storm, at ito po ay may lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. From tropical depression hanggang sa severe tropical storm ay kino-consider pa rin natin na mahinang klase ho ng bagyo. Pero from typhoon hanggang super typhoon na meron pong lakas ng hangin na umaabot po sa 185 hanggang 250 kilometers per hour, pataas pa po yan, ay talagang life-threatening po at nakakatakot ang hangin. Ganito po ang ating dapat gawin at dapat maging alerto tayo sa ganitong sitwasyon. Kapag mahihinang bagyo tulad po ng tropical depression hanggang tropical storm, ang ating tututukan dyan, yung mga low-lying areas, lalo na po sa Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil maraming ulan ang ibinibigay ho ng mahinang bagyo, tandaan po nating mabuti yan. Kaya yung mga pagbabaha, mabilis pong mangyari. Kapag typhoon at super typhoon naman, ang dapat po natin tutukan yung mga bubong naman natin, yung mga matataas na lugar, mga puno, dahil kakaunti ang ulan ng mga typhoon o super typhoon, pero sobrang lakas po ng hangin. Yan po yung tinatawag natin na life-threatening po na lakas ng hangin dulot po ng typhoon o super typhoon category. Para sa kaalaman po ng bawat isa, wala pa nagla-landfall na typhoon o super typhoon po sa ating Philippine landmass. Puro mahihinang bagyo pa lamang po. Pero ang pinaka nagpaulan ho sa atin ay etong habagat o southwest monsoon. Ngayon, sagutin natin yung tanong ng mga kababayan natin kung muli bang lalakas ang habagat o southwest monsoon. Sa pagkakataong ito, nasa momentum pa ng paghina ang habagat o southwest monsoon at hindi pa nakakaapekto itong panibagong sama ng panahon o high chance ng LPA para maging tropical
depression para palakasin itong habagat o southwest monsoon. Pero hindi natin inaalis ang posibilidad na kapag naging malakas na bagyo, ito nga pong panibagong sama ng panahon na ating minomonitor, ay lumakas ulit ang habagat o southwest monsoon. Pero sa pagkakataong ito, samantalahin muna natin hanggat medyo mahina ang habagat na makapag-asikaso sa mga lugar na binabaha, makapaglaba, makapagsampay ng sinampay natin. So ito, bigyan ko ng mga paalala and then proceed tayo sa summary sa lagay ng ating panahon. Unang-una, kailangan nyo pa rin po mag-antabay sa weather update ni Kuya Francis araw-araw. Hindi porkit humina ng habagat ay magiging kampante na ho tayo. Pangalawa, meron pa rin po ba kayong go bags? Baka sinasabi, wala na Kuya Francis, nagamit na namin. Gawa ulit tayo, mga kababayan, importante yan. Nasa habagat season tayo, ibig sabihin puro pag-uulan pa rin po ang ating mararanasan. Do aaraw naman, pero hindi po lagi. Tandaan nyo ha, aaraw lamang po kapag nangyari yung monsoon break o pasamantalang paghina o pagkawala ho ng habagat at papalit naman po yung easterlies. Isa pang paalala o pangatlong paalala, kailangan po natin mag-stock po ng pagkain na tatagal ng pang ilang araw. Ay itong habagat ay nakikitang tatagal pa by next week hanggang sa 3rd week po ng August. Pero pwede namang mas mapaaga yan kung magtutuloy-tuloy yung paghina nito. Pero kung palalakasin yan sa panibagong sama ng po nun, pwedeng mas mapatagal pa po. Eto pa po, yung mga gamit natin, mga appliances na talagang binabaha, alam nyo, pag yung lugar nyo talaga bahain, kailangan ilagay nyo na sa 2nd floor. Yung mga dokumento at papeles, ilagay sa ziplock, yung hindi po mababasa. At yung mga nakatira po sa mga low-lying areas, sa mga karabaybayin, sa mga ilog, yung mga paanan ng bundok, lumikas ho kayo kung kinakailangan, para sa safety po, hindi yung i-risk natin yung sarili natin na alam naman natin hindi safe yung lugar, magkakaproblema po tayo. At yung panghuling paalala na lagi ko sinasabi, palagi natin ipanalangin sa Panginoon na humina na po ng humina ang habagat kasi marami po talaga tayong mga kababayan ngayon na sobrang naperwisyo na, talagang yung mga low-lying areas sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, sobrang lubog na po ngayon sa baha. Gayon din sa ilang bahagi ng Visayas, bagamat ang Mindanao, marami nagtatanong bakit daw walang ulan sa kanila. Hindi po kasi apektado ang Mindanao ng habagat o southwest monsoon. Kanlurang bahagi ng Visayas, kanlurang bahagi ng Luzon. Ang mostly apektado po ng habagat o southwest monsoon. Sa parte naman po ng Mindanao, localized thunderstorm ang pwedeng magpaulan dyan. Kaya pagpasalamat nyo po na hindi po kayo apektado dahil napakahirap po ng binabaha at tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Napakahirap pong kumilos. So ngayon po, tandaan nyo mabuti, summarize natin, 3 lugar pa rin ang apektado ng yellow warning. Pag sinabing yellow warning, ito po ay 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Kasama dyan ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero yung cloudy skies, binanggit ko kanina, yung makakaranas ng mga cloudy skies, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Batangas, yung mga area ho na yan. Ngayon, ang pangunahing weather system pa rin natin, syempre ang habagat pa rin o southwest monsoon, patuloy itong humihina sa paglipas po ng mga oras o mga araw. Bagamat sa loob ng ating par, wala pa namang aktibong malakas na bagyo, pero meron na tayong minomonitor na high chance po na LPA. For sure, ngayong oras po na ito, pwedeng naging tropical depression na ito sa panibagong update natin. Ito po ay nasa east of extreme northern Luzon. Yan po ang panibagong nating tututukan. Pwede ho yung maging bagyong Neneng ha, tandaan nyo po. Kaya huwag kayong magtaka, minsan nilalagay ko sa ating thumbnail o sa title natin, mas malakas yung posibleng maging paparating para mas mapaghandaan po natin mga kababayan. So sa ngayon, bago ko ho tapusin, syempre, ito po ang lagi kong ginagawa. Nagbibigay po ako ng Bible verse sa ating pong mga kababayan para syempre meron tayong babaunin sa araw po ng Miyerkules. So ito po, ang ating pong Bible verse ay matatagpuan po sa Matthew 6:33. Yung iba kabisado na pero syempre babasahin ko po para sa ating lahat. Ito po, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So napakabuti po ng Panginoon, ganun pala ang gusto ng Lord sa atin. Na kailangan po ay sumunod tayo
Unahin muna natin siya, and then lahat ng mga bagay dito ay pagkakaloob niyo sa atin. Pero hindi yan yung automatic na pag sumunod tayo, nag-serve tayo sa Lord, kinabukasan yung hinihiling natin na sports car o yung mga ginugusto natin, magkaroon ng house and lot, magandang bahay o magandang asawa o ano pa man, agad-agad ibibigay. Hindi po yun, may process po yun. Siyempre kailangan din natin kumilos at ipagpray sa Panginoon. Pero siyempre alam nyo, pag inuna natin ng Lord, lahat ng mga blessings to follow na po yan, no? Talagang ang pagpapala ng Panginoon ay nag-uumapaw sa mga anak niya na talagang sumusunod at nagtitiwala po sa Kanya. Mga kababayan, dito ko muna tatapusin ng ating update. Short update lamang tayo, at pag meron tayong urgent update, gagawa ako ng update para humamaya. Sa ibang channel natin, meron tayong another set ng update doon. Pwede nyo rin pong panoorin, pwede nyo rin isubscribe. Malaking bagay po yun para sa amin. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. So ito po, i-shoutout ko lamang po yung ating mga viewers. Medyo kakaunti ito pero bawi ako sa mga susunod. Shoutout po kay Tatay Ricardo, nag-comment po siya sa atin kahapon. At shoutout din po dito po kay Kuya Nikoy, shoutout po sa inyo. At shoutout din po dito po sa ating kaibigan o kababayan natin na sa Meliton, Sagon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Isisingit ko sa dulo ng video yung mga shoutout natin, kaya mag-comment kayo kung gusto niyo pong ma-shoutout ko kayo at kung taga saan po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.